Oh, Ron, Chris, nandito na pala kayo. Opo, tita. Kararating lang din po namin. Mano po? Ano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Mabuti naman at nakapagbakasyon na ulit kayo dito sa amin. Kailan lang, malilit pa kayo nung huli kayo nagbakasyon dito sa amin. Sandali lang at magluluto lang ako na makakain ninyo. Ay, hindi na po tita. Busog pa po kami. Katatapos lang po namin nagmerienda. Ganun ba? O sige, magpahinga na muna kayo dun sa kwarto. Inayos ko na yun para sa inyong dalawa. Salamat po, tita. Rysel, ituro mo muna sa kanilang kwarto nila para makapagpahinga na sila doon. Opo ma, tara na. Sige po tita. Ayusin na po muna namin itong mga gamit namin sa kwarto. Sige. Hello Ron, napatawag ka. Kamusta na? Ayos lang naman. Nakakaboring ang bakasyon ko dito sa bahay. Nagpaalam pala kami kay mama na magbabakasyon kami ni Chris dyan sa bahay nyo. Talaga? Oo, pwede. Ang tagal na din natin na hindi nagkakasama na magpipinsan. Kaya nga bago tayo pumasok sa koleyo, mag-enjoy muna tayo. Gagala tayo dyan sa inyo. Oo, sige. Kailan kayo pupunta dito ni Chris? Sa makalawang araw na. Sige. Sasabihin ko kay mama na magbabakasyon kayo dito. Sige, salamat. Sige Ron. Sigurado, magiging masaya ang bakasyon namin nito. Tutal, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Gagala na lang kami nila Ron at Chris pag nandito na sila. Oh, Rysel, nakapaglinis ka na ba ng bahay? Manaman, mamaya na. May gagawin pa ako eh. Anong ginagawa mo? Wala na kayong pasok. Huwag mo na nga akong inaartehan dyan. Bakit hindi mo utusan si kuya? Bakit ako na lang lagi inuutusan mo? Natural, kasi ikaw wala ka ng pasok. Si kuya mo, may pasok pa sila. Kaya lagi siyang nasa eskwelahan. Si naman eh. Ba? Nagdadabog pa? Ang tamad talaga ng batang yun. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Nag-chat si Ron. Dito daw sila magbabakasyon. Mabuti naman at dito sila magbabakasyon. Matagal na rin silang hindi nakakapunta dito. Ayos, nandito na tayo. Tao po! Tao po! Rysel! Tita Mitch! Rysel! Tita Mitch! Parang si Ron yun ah. Ron! Chris! Nandyan na pala kayo. Pasok kayo. Halika, pasok kayo. Nasaan pala si Tita Mitch? Andun, naglalaba. Ha? Bakit siya pang naglalaban ng damit nyo? Oo nga naman, Rysel. Bakit hindi nyo tulungan si Tita Mitch? Hay nako, kaya na ni Mama yon. Isa pa, bored ako dito sa bahay. Gusto ko lang mamasyal. Mabuti naman at naisipan niyo magbakasyon dito.
para maging masaya naman ang bakasyon ko bago ako magkolehiyo. Oo nga eh. Naisip namin na baka pag nagkoleyo na tayo, wala na tayong oras magbakasyon at mamasyal. Oo nga naman, Rysel. Kaya kailangan sulit yung bakasyon namin dito sa inyo, ah. Oo ba? Mag-swimming tayo bukas sa resort. Tawagin natin isa kong kaibigan. Talaga? Sige, masaya nga yun. Oh, Ron, Chris, nandito na pala kayo. Opo tita, kararating lang din po namin. Mano po? Ano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Mabuti naman at nakapagbakasyon na ulit kayo dito sa amin. Kailan lang, malilit pa kayo nung huli kayong nagbakasyon dito sa amin. Sandali lang at magluluto lang ako ng makakain ninyo. Ay, hindi na po, tita. Busog pa po kami. Katatapos lang po namin nagmerienda. Ganun ba? O sige, magpahinga na muna kayo dun sa kwarto. Inayos ko na yun para sa inyong dalawa. Salamat po tita. Rysel, ituro mo muna sa kanilang kwarto nila para makapagpahinga na sila doon. Opo ma, tara na. Sige po, tita. Ayusin na po muna namin itong mga gamit namin sa kwarto. Sige. Malalaki na ang mga pamangkin ko at balita ko masisipag sila. Hindi tulad nila Rysel, hindi marunong tumulong dito sa bahay. Ikaw, yaya ka ng yayang mag-swimming. Di ka naman para marunong, no? Hindi marunong lumangoy. Yan, muntik ka tuloy, di ba? Muntik. Buti andun yung isa nating kasama. Boyfriend yata yon. Hindi ah. Ay, hindi ba? Ito yung boyfriend nyo, Oo, to. sino? Itong, di ko alam kung gwapo to. Yung paano anak ng kagawad dito. Oo, Meron pa yung isa yung basketball player. yan tuloy. Yan yung sinasabi. Rysel, magsaing ka na para mamaya makakain na tayo. Mama naman, may ginagawa pa po kami. Isa pa, minsan lang naman magbakasyon sila Ron at Chris dito. Tapos, uutusan niyo pa ako ng kung ano-ano. Hoy, Rysel, huwag ka naman ganyan sa mama mo. Sige po, tita. Kami na lang po magsasaing. Alam naman po namin. Nakakahiya naman sa inyo. Bisita kayo tapos kayo pang magtatrabaho dito. Doon po kasi sa bahay namin tita, nagtutulungan po kami. Pag may trabaho naman sila mama at papa, kami po yung gumagawa sa gawaing bahay. Ganon din po ako, tita. Pag may labas po sila papa sa survey. Sumasama po ako sa kanila. Ang babait at ang sisipag nyo naman pala. O Rysel, narinig mo ang mga pinsan mo. Kahit mga lalaki sila, pero marurunong sa mga gawaing bahay. Hindi tulad nyo ng kuya mo. Hayaan nyo na siya. Ganun talaga si Rysel. Hindi mapagsabihan. Hayaan niyo po tita, kakausapin na lang po namin si Rysel. O sige, salamat sa inyong dalawa. Tara na, tulungan natin si Tita Mitch. Ako na lang magsasayang at ikaw na lang magluto ng ulam. O sige. Tita, total wala naman po kaming ginagawa dito. Tulungan na lang po namin kayo sa gawaing bahay. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Pumunta kayo dito para magbakasyon. Kaya dapat mag-relax kayo. Mamasyal kayo kung saan nyo gusto. Oo naman po tita, gagawin din po namin yan. Habang wala po kaming ginagawa sa ngayon, tutulong muna po kami sa inyo. O sige na nga, kung yan ang gusto nyo. Tita, punta na po kami doon sa kusina ha. O sige, susunod na ako. Malapit na itong maluto. Ayan, nangangamoy na. Okay na.
Bakit sila ang gumagawa ng gawaing bahay? Nakakahiya naman sa kanila. Bisita pa naman. At minsan lang sila pumunta dito. Sila pa ang gumagawa ng dapat. Kaya ko sana. Rachel, tapos na ako magluto. Kakain na tayo. Rachel, patapos na din pala akong maghugas. Nakakaya naman sa inyo. Kayo pa ang kumikilos dito na dapat ako. Kasi gusto lang naman namin tulungan si Tita Mitch. Kawawa naman kasi siya. Lahat kasi ng gawain dito sa bahay, siya lahat ang gumagawa. Siya lang din naman na wala kaming ginagawa. Kaya nga, Rachel. Chris, ayusin mo rin yung lamesa doon para makapagsandok na ako ng pagkain natin. Ako na lang para makatulong din ako sa inyo. Mabuti pa kayo. Nagkukusa na tulungan si Mama. Samantalang ako, hindi. At sinabi sa akin ni Mama na sanay daw kayo sa gawaing bahay. Ibig sabihin, kahit sa bahay nyo, ginagawa nyo ito. Oo naman, hindi namin hinahayaan na mapagod sila mama at papa. At isa pa, mas maganda kung tulungan sa gawaing bahay. Mas gagaan ang trabaho. Tama ka ron. Magmula ngayon, tutulong na ako kay Mama para hindi siya mahirapan. Mabuti at naisip mo yan, Rachel. Sigurado, matutuwa si Tita Mitch. O sige na, ayusin nyo na yung lamesa doon para makakain na tayo. Sige. Sige, tutulong na rin ako sa inyo. Ito pa.